fill out. Pero nakikita ko si parang welcome guys. Tara pag-usapan natin ng price action ni BTC ngayong araw. Bali, alam ko galing tayo kahapon sa matinding sell off. And then ngayon pa nagre-recover ng market. Still meron pa rin narating na sell off pa rin kasi hindi pa tapos ito ng mga nangyari sa market. And then paalala ko lang ha guys, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko nang magbigay ng insight and ideas about the market structure, kung ano nakikita kong trend din lang. Bali, nandito tayo sa chart ni BTC. Then may gusto ko ipakita sa inyo. Diba kahapon sabi ko sa inyo, possible may pump pa rin mangyari, bumalik tayo, umangat ulit tayo. At ayun, nangyari ngayon guys. Diba sabi ko sa inyo, depende yun sa mga i-liquidate ng market maker. Kahapon nagkaroon tayo ng kumapal ang ang liquidation sa taas. Bali, dumami ang nag-short, kaya kumapal yung liquidation natin sa taas. Mamaya papakita ko sa CoinGlass yun kung ano yung sinasabi ko. Kaya nagpump tayo kahapon. And then ngayon sa chart, medyo naka-recover na dahil binilisan natin yung week natin kahapon sa 80k. Pero lagi ko sinasabi sa inyo na lahat ng week binabalikan yan, kaya possible talagang mabalikan natin ng 75k area pa rin. Pero kailan di ko alam. Pero kung anong sinasabi ng chart, sundin muna natin. Magti-trade na ba? Papasok na ba ng trade? Magwagdalong na ba? Hindi pa. Bakit? Diba sabi ko sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan natin i-touch muna yung mga support and resistance. Nasaan ang price natin ngayon? Nasa gitna. Pag nasa gitna, ang hirap mag-anticipate, diba guys? Kasi nasa gitna ang ating price action. Kasi kung pumasok tayo ng trade ngayon, nasa gitna ka, possible biglang bumaba. Kung dito maas, di ipit ka na naman. Kaya wait nyo muna guys, wala mo nang papasok ng entry. Kung gusto nyo mag-entry, mag lower time frame kayo, huwag kayo mag-swing kasi mahirap i-swing to. Nasa gitna tayo. At tandaan nyo ha, nasa loob pa rin tayo ng megaphone pattern natin. Megaphone pattern is bearish signal, alam nyo yun. Ngayon possible gumagawa to ng handle sa daily. Wait natin to i-fill out. Pero nakikita ko si parang pag ganito ang itsurang gagawin niyang handle and ayaw natin yan. Ang gusto natin na handle is patayo. Ang gusto nating handle para malakas ang buwelo pataas. Pero pag ganito kasing itsura guys, alam nyo na yun ha, yung ayaw natin na handle. Kasi possible plug ulit niyang gagawin yan. Kaya wait muna natin ang next candle. And then sa weekly guys, kailangan natin tumagos pa rin dito sa diagonal resistance natin para magbago ang trend natin. Kaso kung di tayo tatagos dyan, expected nyo mabalikan natin tong 75k area ha, or 73. Sana tumalbog tayo dito.
At paalala ko lang din na nasa taas tayo ng 50 EMA. Ibig sabihin, bullish pa rin tayo kahit paano kasi hindi pa rin tayo tumago sa 50 EMA natin. Pero expect nyo ng may isa pang pump mamaya o bukas o susunod na araw ha. Kasi possible balikan tong week na to, then dump na siya. Possible hanggang dito lang yan ha. Dito lang yan pupuntahan. Hindi na to babalikan tong tuktok. Kasi possible ma-reject lang din tayo agad dito eh. Hanggang dito lang yan sa body na yan. O dito. Be conscious sa trade, yung left position, yung leverage. Double check lagi kung tama ha, para hindi ma-liquidate. Huwag mag-over the leverage para hindi ma-liquidate. And then ito yung aking flow chart kay BTC, diba? Ito yung lagi ko pinapakita sa inyo. Nali nasaan na tayo? Nasa gitna na tayo guys. At nasa ilalim na tayo nung ating parallel channel. Nasa ilalim ng gitna natin. Ang gusto natin mangyari ay tumagos tayo dyan at mag-dribble lang sa taas niyan. And then paalala ko pala sa inyo sa daily, kailangan mangyari ay kasi possible mangyari mag-dribble tayo dito eh. Kasi mag-dribble tayo dyan. And then may semi-igap pa tayo dito banda ha. Ditong areang to semi-igap natin. Ewan ko lang kung this week or next week i-fill out natin tong CME gap, then tutulo agad. Pwede ba pasukan yung CME gap na trade? Nasa inyo na lang yung guys. Kung gusto nyo papasukan agad. Pero ako, wait muna ako dito sa area na to. Itong resistance natin, kung maging support, muna ako papasok. And quick trade lang yun kasi manapit lang yun. 85k area kung papasokin yun. 84, maliit lang, wag na lang, maliit lang pala. Kung susukatin natin yung percent gain natin 1%, kung ni-leverage ko maliit lang, wag na lang guys, wag nyo na pasukan kung ganun lang. Alanganin pag dito banda. If ever dito sana kung tumalbugtahan na tayo dito, ayun, ganyan, papasok ako ng trade. Pero hindi tayo nag-touch. Ayun lang. Then sa news natin, ayun, Chinese yuan falls lowest level in 2 years. Bagsak na naman ulit sila. Last year bumagsak din sila eh, pagkaalala ko nun. Oo, December yun last year. Then ngayon ulit 2 years na nga talaga bumagsak na. Then Chinese say it will fight to the end after President Trump threatened the additional 50 tariff. Naging 50 na sila before last week 34, then ngayon 50. Nadagdagan na naman. Maganda to, exciting to mangyayari guys, kasi possible once na bumagsak pa rin ang Chinese yuan, mapipilitan sila mag-print ng pera. Then once nag-print sila ng pera, possible ipapasok nila yan sa crypto. Kung crypto o gold, pipili lang sila doon kung gusto nila risky or hindi risky. Stocks, hindi nila ipapasok yan. Bakit? Magsa-sell off pa rin yan eh. Maghahanap sila ng more unstable. Pag sa band, talo na sila sa band. Dahil last year, ang lugi nila sa band is 15 trillion ang lugi nila sa band. Yuan dollar yun ha, di USDT.
ay bumagsak ang dollar. Kaya lugi na sila. Either bibili sila ng Bitcoin, patago. Patago yan. Kasi kailan nilang ipasok yan para maging totoong pera. Kasi ganito yan. Once nagpilit ng pera, walang value yon. Paano magkaka-value? Kailangan nila ipasok sa stocks, bonds, gold, or Bitcoin. And then, sisell nila para maging pera. Ganun yun guys. Ha? Yun yung money flow. And then, 70 countries have reached out to President Donald Trump to negotiate the new trade deals. Treasury Secretary Becensey. Maganda yun kasi at least gumagawa sila ng paraan. Ewan ko pa sa Pilipinas, mayabang kasi masyado yung ewan ko. 17%. Alam ko 17% pero malaki na rin yun eh. Well, wala tayong magagawa sa government natin. Still, yun pa rin talaga. And then, still abot pa rin sa tariff naman to. Walang news abot kahapon. Hindi ako updated kay Powell kung ano sinabi niya. Let's see, bukas na lang. Then Taiwan stock market trading halted. Circuit breaker trigger. Kasi nga may nagsasell. Kaya tinigger nila ang circuit breaker. Common naman to. Sa lahat naman yan. Kahit sa crypto ginagawa yan before kung massive selling ang nangyayari. Tinatanggal lang sell button. Puro buy button lang ang makikita mo. Common naman yan. Hindi na yung bago. Then kanina umaga 9.8 ang stock fell down sa Taiwan. Ngayon lang, walang bagong news. Still tariff pa rin, pero lagi nyo tandaan, price in na yan, matagal na yan, sinabi na yan before. And then dito tayo sa CoinGlass. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, possible mag-pump, yes, if kumapal pa to. If kumapal pa to, itong liquidity sa taas at dumamaya magsisell, possible magpapump hanggang 81k ulit. Binalikan na to eh. Ay, hindi pa tinagusan itong 80. Siguro kumapal to kaninang hapon dito. Tingnan natin 24 hours. Ay, oo, kumapal nga yung ilalim. Ibig sabihin marami naglong, inubos yung liquidity sa ilalim ng mga market maker, kaya nag-dump ang market. And then ayun lang, wala na masyadong news. State tariff pa rin, same pa rin, price in na yun. Wala na tayo masyadong doon. Black Monday, lang naman yan, pamain lang naman yan yung Black Monday na yan. Sa November, ang tawag naman Black Friday. Still, papasok na tayo ng May, kaya maraming nagsasell off. Common naman yun. Sell in May and go away. Come back again in September ends. Yung ating trivia. Tandaan nyo yun na, sell in May and go away. Come back again in September ends. Ibig sabihin, bodega days yun. Pagdating ng June, bodega na, then sell. Pero ngayon may gagawin akong experiment, kaya hindi ako nagsisell kay Trump token. Ayun lang, wala na masyadong update. Ayun lang guys, always remember, trend is your friend. Bye bye.